Department of Budget and Management, inaproba na po ang paglalabas ng karagdagang 8 bilyong piso para sa Health Department. Ito yun. Good job. 5.5 billion dyan ang gagamiting pambigay sa public health emergency benefit at allowance ng mga healthcare at non-healthcare worker. Ang natitira, halos 2.5 bilyong piso gagamitin sa medical assistance for mga mga mahihirap at financially incapacitated na mga pasyente. Aha. Kausapin natin dyan kung si DBM Undersecretary Goddess Hope Libiran. Nasa DBM na pala si Yusek. Opo. Yusek, magandang umaga. This is Aljo Bendijo with Congressman Erwin Tulfo. Live na tayo sa Punto Sintado Reload, PTV at Radyo Pilipinas. Magandang umaga po, Kong Erwin and Sir Aljo. Magandang umaga po sa lahat ng inyong taga-subaybay. Alright, this is Erwin Tulfo po, Kong Yusek. Ang tanong ko lamang po, at so nai-release na po ito, nasa DOH na po ba itong 8 billion na ito? Kasi marami-rami pa rin daw, lalo na sa private sector, yung mga hindi pa naibibigay yung kanilang hazard pay. Yung sa government yata, okay na. Yung sa private na lang. Kasama po sila dito yung mga health workers ng pandemic ay kasama dito sa pondo na ito na 8 billion na dapat bigyan sila. Tama po ba, Yusek? Opo, tama po kayo, Kong Erwin. Alam niyo po, linawin ko lamang po, ito pong 8 billion na ito ay cash allocation po na parte noong 19.2 billion pesos na nai-release na po natin sa DOH noong pong January 2024. Ayun. So, part of the 19 billion, so sinabi po nila na nakulang sila sa cash. So we released po a notice of cash allocation amounting to 8 billion. So as mentioned po kanina, yung 2 billion plus ay para po doon sa medical assistance to indigent and financially incapacitated patients, while yung more than 5 billion naman po ay para po doon sa public health emergency benefits and allowance po for our healthcare workers. Ngayon, so ito po yung 8 billion is bahagi ng 19 billion. So ito yung kulang ngayon ay i-release ninyo para wala ng utang ang gobyerno doon sa mga health workers natin na nagtrabaho nga nung pandemic. Tama po ba, Yusek? Opo, that's what we're trying to do po, and that's Alright. why we are coordinating closely po with DOH. Alright. Kaya nga po noong March this year ay naging po yung panawagan po ni DBM Secretary Amena Pangandaman para po yung DOH ay mag-come up po nung tinatawag na HEA mapping. Kasi po medyo mahirap po kasi na mag-allot ng additional budget kung hindi mo po alam kung magkano talaga yung actual funding deficiency. So kinakailangan po ng DBM syempre ng thesis, and yun po yung solusyon doon, yung mapping, para malaman kung bawat isang facility ilan na ba yung nakatanggap, ilan yung hindi nakatanggap, magkano yung kulang. So last week po nagpresenta po ang DOH sa DBM through our Bureau B no actual funding deficiency based on the results of their HEA mapping. Okay. And ang na-determine po nila during the technical budget hearing ay nasa around 27 billion pesos daw po yung kinakailangan pa nila para mabayaran lahat. Alright. So ito pong 27 billion pesos po na ito ay sinama po ng DOH doon po sa kanilang 2025 budget proposal. Alright. Okay. But yes, sir. Yeah, ma'am, ito po ang katanungan lang namin. Ito po yung mga nagtitext sa akin. Paano raw siya na wala na siya doon sa private hospital, makaka-claim pa ba siya? Kasi sabi doon sa hospital, nag-resign ka na so wala ka na makiklaim. Ito po para doon sa, nung nagtrabaho siya sa pandemic, yung kanyang, tinaya niya yung kanyang buhay para magsalba ng ibang mga pasyente. Ngayon daw, parang hindi siya entitled. Tama po ba ito? Mukhang mali ho yata, Yusek. Mali po yan. Mali po yan, sir. Kasi para as far as I know po, sa implementing rules and regulations ng DOH, yung payment po na yan ay para naman dun sa service na ni-render mo during the pandemic. Tama po kayo, unfair yun. Halos ibuwis niya yung buhay niya para makapagligtas ng buhay tapos hindi mo ibibigay dahil lang nag-resign siya. Siyempre, dapat po, yung trinabaho niya, mabayaran pa rin po. Correct. And marami pong hospitals, even I have friends po in the medical and health industry po, na kahit nag-resign na sila, yung iba nga nasa abroad, natanggap pa rin po nila yung HEA na para sa kanila. Opo. Yung HEA ba may bibigay din sa
pamilya ng mga namatay ng mga healthcare worker din. Na matagal din nagantay dyan, Yusek, na may bigay sa kanila yung That pera? that I have to check po with the implementing agency po, with the Department of Health po. Oo, Sila dapat po lang. kasi yung nakakaalam ng detalye ng IRR po. Okay. Siguro, hopefully, next, hindi na po magkaroon ng delay. Yes. Oo, sa halimbawa na lang po dito, napaka-importante po ng pera. Para po sa kanila. Pero we also have to understand by Aljo, Yeah. wala tayong, hindi naman tayo ganun kayaman na we can just pulot dito, pulot doon. We have to come up yung mga savings dito, savings doon, pinagsasama-sama yan para may maialat ang Department of Budget and Management. Ngayon ko lang naintindihan nung Tama. tayo Tama po. Thank you. Opo. Opo, tama po talaga si Kong Erwin doon. Actually po, yung nabanggit ko po kanina na 27 billion na sinight ng DOH during the technical budget hearing. Tinitingnan po kasi ng DBM na hindi po siya sa 2025 maibigay. Oh. Kasi po, as much as possible, gusto po ni Sec Mina na matapos na yan, masettle na, para po hindi naman na mahirapan yung mga kababayan nating health workers. Kaya tinitingnan po natin, aside po kasi dun sa programmed appropriation, meron po tayong nilagay na 2 bilyong pondo sa unprogrammed appropriation. Right. At syempre meron din po tayong savings. Yo. So kapag po nagkaroon po tayo ng additional revenue or income as certified by the Bureau of Treasury, then maitatap po natin yung unprogrammed appropriation na yun. So makakabawas po siya dun sa sinasabing actual funding deficiency. All right. Okay. Yusek Goddess Hope Libiran, Department of Budget and Management. Maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Health Assistant Secretary Albert Domingo. Nasa linya natin ngayon si ASEC. ASEC Domingo, magandang umaga. Po. Good morning, Kong Erwin. Good morning, Aljo. Magandang umaga po. Ayan, okay. Tanong mo na. Ayun, itong issue ng mga healthcare workers, actually nakausap natin. 8 million. Yun, 8 million. Nabawasan daw. Tsaka January pa daw, sir. Bakit hindi pa naibibigay sa kanila? May na ngayon. Ano ba dahilan daw? Yes po, meron tayong sa application, sa ating bilang, meron pong 2 billion kasi na unprogrammed pa. Okay. And yun po yung for this year, for calendar year 2024. Tapos further to the 2 billion, meron pong 19 billion na programmed naman. Nag-aantay po tayo ng notice of cash allocation mula sa DBM. So good news po sa akin yung sinabi ng DBM na nag-release na nga sila ng cash allocation po. Nabawasan daw ng 11 billion daw dapat yan eh. Nasaan daw yung iba? ASEC. Total. Actually, Aljo, meron pa kaming hinihingi na 23, kung hindi ko nagkakamali, 23 billion na hindi nila na ihabol sa 2024. Pero ang pangako ng DBM, they will work with us para sa 2025 General Appropriations Act sa budget na siya sa sinasabing Tier 1 yung priority. So, kailan po ito maibibigay talaga, ASEC? So yung pong ating sinabi ko po na 2 billion program as soon as makakuha po ng funds, and then yun pong 19 billion. So nagsimula na po actually DOH and DBM are working together para by the end of this month makabayad tayo at least lang dun sa 19 billion na pending po. Kahit na yung mga health workers na nauna na sa atin, yung mga pamilya nilang naiwan, makakatanggap din? Yung naman sa mga nauna na sa atin, that is under COVID-19 compensation. Hindi po yan health emergency allowance. Yes po, may po dyan. Kung nakafile naman po sila, yan po yung sa kasamaang palad, basta eligible sila, I think as much as 100K or 1 million namatay eh. Pero kailangan po nakafile sila, so matupad na naman po yun. Okay, sige po. Alright. Asek, may pahabol lang ako katanungan. Ano po? Sangayon po ba ang DOH dito sa panukala na ifa-file po, panukalang batas, ifa-file po ni Speaker Romualdez at ng inyong lingkod para mabigyan ng discount, ng mga 20% discount yung mga cancer patients para makamura sila sa kanilang mga chemotherapy. Ganon din yung mga dialysis patients sa gamot na inilalagay doon sa dialysis machine, makuha silang 20% discount. Sangayon po ba rito ang Department of Health? This will be a big help for our patients, sir?
Yes, Kong, ayon po kami dyan, no? And when we say discount, parang we are very eager to work with the speaker and kayo po, sir, na hanapan natin kung paano ma-implement yun. Kasi maraming paraan para talagang ma-achieve natin yung bawas ng 20% to 30% depending on what our kumbaga computations will be. Pwede kang ano yan pwedeng idaan sa PhilHealth, pwedeng idaan sa cheaper medicines, pwede rin idaan sa mismong kunyari kung ito yung sa mga government hospitals, baka yung pwedeng channel dun sa purpose na yan po. Alright. Right. ASEC Albert Domingo ng Department of Health, maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyo.